At bago tayo dumako sa mga interview natin, alamin muna natin bakit nga ba medyo basa-basa ang kalsada natin pagising natin ngayong umaga. Medyo maulan na naman. Alamin natin ang weather update mula kay Jessie Pasco sa Panahon TV Express. Jessie, magandang umaga. Good morning mga boss. Ngayon nga po ay araw ng Martes at syempre alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Pero bago po yan ay naglabas ng advisory ang Pag-asa kaninang alas 6 ng umaga. Makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang areas po ng Bukidnon at particular po dyan sa may Kinawe. Ganon din po sa may Camiguin, Compostela Valley, Davao del Sur at Agusan del Norte. Kasunod po niyan kanina nga 6:20 ng umaga ay naglabas din po muli ng advisory ang Pag-asa at yan po ay light to moderate rains with occasionally heavy rains. So, ang makakaranas po niyan ay ang Quezon Province, particular po sa areas na General Nakar, Infanta, Quezon, Alabat at Polillo Island. Asahan po natin ang mga pag-ulan na ito ay posibleng magtagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya po sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, mag-monitor po tayo sa lagay ng panahon. At ngayong umaga po ay makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Adzar Aurelio para gabayan tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Jessie. Ganun din po sa lahat ng televiewers. Mr. Aurelio, kamusta na po ba itong low pressure na binabantayan natin? Ito po ba ay kumilos na at na-develop na sa pagiging bagyo? At papaano po ba ang magiging forecast track nito? Opo, itong binabantay nating low pressure area ay nanatili pa rin ito nasa dagat. Ito ay nasa layong 590 kilometers east ng Daet, Camarines Norte. Inaasahan po na mabagal ang pagkilos itong low pressure area at mananatili dito sa karagatan. At subalit sa mga darating na araw ay bahagyang lalapit dito. Dito lang po lalapit sa may eastern section ng Luzon tulad ng Bicol Region at Quezon. Kaya sa mga darating araw, makakaroon tayo ng mga pag-ulan, lalo na po sa Luzon, dahil po yan sa low pressure area. Mr. Aurelio, ano po ba yung nakaka-apekto sa nagiging pagkilos ng isang low pressure area? Opo, itong number 1 na nakaka-apekto sa low pressure area o kaya naman yung bagyo, itong high pressure area. Itong high pressure area ay yung sentro nito ay nasa malayo po, nasa east ng Japan. At itong extension, itong ridge ng high pressure area ay dito ay umaabot dito sa bandang Luzon. Kaya po itong ridge ng high pressure area o high pressure area ay sabihin natin isang balakid, ito isang malaking bato, kaya ito ay iniiwasan ng low pressure area o kaya bagyo, kaya naghahanap ito ng mga dadaanan. At posibleng pong madadaanan o track ng low pressure area nito ay northwestward lalapit po dito sa Luzon. So, naintindihan na nga natin kung ano nga ba yung isang factor na nakaka-apekto sa nagiging pagkilos ng isang LPA. At yan nga po yung tinatawag natin na high pressure area o kaya naman yung extension nito nga high pressure area. At alam naman natin, ang high pressure area attributed po yan sa good weather. Ibig sabihin, hindi siya favorable sa isang low pressure area. Kaya kung sakali na ito po ay nakaharang sa dadaanan ng isang LPA, magiging mabagal po ang pagkilos nitong LPA at posible ring magbago ang track nito. Mr. Aurelio, ano naman po bang mga panahon o klase ng panahon ang mararanasan natin ngayong buwan ng September? Opo, pag itong September, kalakasan pa rin ng habagat pero habang ito'y patapos ng buwan ng September ay bahagyang hihina ang habagat. At sa mga susunod mga weather system pang inaasahan po natin na mabubuo, makaka-apekto sa ating bansa, ito yung low pressure area, bagyo at itong intertropical convergence zone. So itong weather system nito, magdadala ito ng pag-ulan at masungit ang panahon dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Most especially dito sa Luzon at Visayas. So, yan po narinig natin. Kaya sa mga kababayan natin dito sa Luzon, kasama po ang Visayas, dapat po ay mag-monitor lagi tayo sa lagay ng panahon. Dahil karamihan po sa mga inclement weather na posibleng maka-apekto sa bansa natin ay magdudulot po ng maulan na panahon. At Mr. Aurelio, sa kabila po ng presensya nitong low pressure area sa loob ng ating area of responsibility, meron po bang nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Wala po nakataas na gale warning dito sa ating bansa. Sabagat mahina po ang hangin na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Kaya po ay safe po na maglayag, lalo na po ang ating mga isda.
Uulitin lamang po natin sa mga kababayan po natin, pwede po kayong pumalaot ngayong araw dahil wala pong gale warning na nakataas mula sa Pag-asa. Ibig sabihin po, ligtas ang kondisyon ng mga baybayin sa paligid po ng bansa natin. At Mr. Aurelio, bilang panghuling katanungan na lamang po, magiging maulan ba ang mga susunod na oras natin o yung aasahan nating lagay ng panahon? Ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Apo, inaasahan po natin na halos buong Luzon ay makakaranas ng maulat at may mga pag-ulan. Dulot ng low pressure area na inaasang pong lalapit dito sa Luzon. Ang mga lugar na makakaranas ng maulat na may mga light to moderate rains at thunderstorm dito sa Metro Manila, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon at yung kasama na rin ang buong Visayas. At yun namang lalabing bahagi ng ating bansa, katulad dito sa Mindanao, yung makikita ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa mga oras ito, pero inaasahan pa rin natin ang mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. At ayan nga po, narinig nga natin mula kay Mr. Aurelio, no? Dyan po sa Mindanao area, fair weather po kayo. Pero dito sa atin, sa Metro Manila, Luzon area po, no? At Visayas, tayo po yung makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman ng pag-ulan. At dulot nga po yan itong mga kaulapan na dala nitong low pressure area. Maraming salamat po, Mr. Adsal Aurelio. At wag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Okay, maraming salamat, Jessie Basco.